mampanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin, ito po, no? Ayon po kay Pangulong Marcos, tinawag po niyang mga destabilizer, no? Destabilizer daw po itong mga nagpetisyon sa Korte Suprema tungkol po sa national budget ng 2025. Ayon pa po kay Pangulong Marcos, pag nanalo daw po yung mga petitioner, magsha-shutdown yung gobyerno. Alam nyo, Mr. President, no? Ang yabang po ng Senate President. Sabi po niya, bakit parang takot na takot kayo na magtatagumpay po yung mga petitioner? Di po ba? Tapos binalikan pa niya. Okay, yan po, isa pa sa pag-uusapan natin. Atake na ako, gigil na ako, no? Pag-uusapan din po natin ito po, no? Pinagmamalaki po na satisfaction rating, approved daw po, nasisiyahan daw sa pamamahala ng Pangulo, no? Ang taas daw ng satisfaction rating ng Pangulo ng Pilipinas ngayon. Tanong nyo po kung ilan? 59%. Mataas na ba 'yon? Mahigit kalahati lang. Tanong nyo po, same period, kung ano po ang satisfaction rating ng dating Pangulong Duterte. Malulula po kayo. Napakalayo po. Yan, pag-uusapan po natin yan. Pag-uusapan din po natin, no? Ito po, nakakaawa. Ilang pasahero tumalon mula sa jeep na hinold up ng isang lalaki. Sa mga gusto po nilang maligtas sa hold up, may namatay naman po na isa. Nakakaawa naman po ang ating Pilipinas ngayon. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan na natin, no? Unahin po muna natin tong 59% na pinagmamalaki. No? 59% daw po ayon sa Social Weather Station. Approve o nasiyahan sa pamamahala ng Pangulo. Yan, tuwan-tuwa po sila. Pinagmamalaki po nila. Alam po ninyo, ganun na po kababa ang standard natin. Basta lumagpas ng kalahati. Alam niyo po ba yung 59%? Lagpas lang po yan ng kalahati. Di po ba? Sa lahat po ng statistics, pag lumagpas ka lang ng kalahati, hindi po magandang statistics yan. Ang maganda po, yung talagang super majority. Di ba? Kaya nga po, dahil po, kasi yung iba kino-question, baka yung SWS na yan. Ganun. Alam po ninyo, mababa po yan. Wag po kayong, paano po naging mataas yung 59%? Alam niyo po ba ibig sabihin ng 59%? Halos kalahati po yung ayaw sa kanya. Saan ka nakakita ng gobyerno na kalahati lang yung may gusto sa'yo? Interpretation lang po yan eh. Ngayon, just to compare, no? Ikumpara lang po natin dito po sa dating Pangulo ng Pilipinas. Wala pong iba si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Same period, 3 taon, 2019, kunwenta ko 2016, 2017, 2018, 2019. Alam niyo po ba, balik lang kami nagsasalita sa PRRD. Talaga? I-cover natin. Bakit tayo magpapatuloy dito kung nagsasalita si PRRD? Teka lang. Saan ba nagsasalita yan? Mapakinggan natin. Pwede ba naman yun na palagpasin natin? Saan siya nagsasalita? Wala naman eh. Kapartner mo sa balita. Saan po nagsasalita si Tatay Dig yun? Davao City. Nagtipon sa Davao City. Pwede naman yan. Pwede na natin balikan yan. Kala ko yung ano po,
Dalawang oras po 'yan, hindi po natin puwedeng, isabay 'no. Okey na po 'yan, babalikan ko na lang po. Yung iba naman sa inyo babalikan naman din lang ako. Okey, punta na po tayo rito sa, sinasabi ko lang po 'no, i-compare lang po natin yung, first 3 years din po ni Tatay Digong, 'di ba? Ang first 3 years po ni Tatay Digong, eto 59%, 'no? Okey. Ibig sabihin, ngayon po tuwang-tuwa na sila. 59% si Bongbong. Naku, marami daw, taas-taas daw ng rating. Nung panahon po ni Duterte, first 3 years niya, 2019, ang rating po ni Pangulong Duterte, 81%. Ikumpara nyo nga po yung 59% sa 81%. Napakalayo naman. Di po ba? Yun po yung ibig natin sabihin. No? Napakalayo po ng 59% sa 81%. So, masyado na pong binabaan yung standard ng paghanga sa isang Pangulo ng Pilipinas. Same ano po yun ha? Same survey, SWS din po. Kasi mahirap po yung pagkukumparahin nyo dalawang survey. No? Survey po ni Tatay Digong noong 2019, SWS din po dapat yung kumuha. 81%. Ngayon po, 59%. Dati po, dalawasing ko po yung 80%, 89%, 90% kay Tatay Digong. Sanay na tayo, hindi po natin pinagmamalaki. Sa kawalan po na may pagmamalaki ng mga supporter ni BBM, pati po yung 59% na napakababa kumpara sa mga rating ni Tatay Digong, pinagmamalaki na nila. Di ba? Ganun talaga buhay. Binabaan na nila yung standard natin ng paghanga sa Pangulo. Humigit lang kalahati humahanga, tuwan-tuwa na sila. Si Tatay Digong noon, halos lahat. Ang pinakamataas yata ni Tatay Digong ng gobyerno niya, 89%. Imagine niyo. Siyam sa bawat 10 Pilipino ang gusto yung ginagawa ni Tatay Digong. Just to compare lang po. No? Mahirap kasi yung ginagawa ng mga to eh. Makadanas ng mahigit kalahati, pagmamalakihan ka na. Same survey company, SWS din. Okay, punta po tayo rito sa sa iba pang balita bago yung pinaka-main natin. Dito po na nakakatakot po talaga yung mga nangyayari ngayon. Tumalon yung mga pasahero, 5 sugatan, 1 patay dahil may hold upper. Alam po ninyo, na-hold up din kami. Yung mga nang hold up sa amin noon, hindi po panahon to ni Digong panahon po, estudyante pa po ako way back. Matagal na po, dekada na po. Hindi ko na po matandaan kung sino yung presidente noon. Laganap din ng hold up noon. Tumino lang naman po, sa totoo lang po Nawala lang naman po talaga yung mga salot na yan, hold upan. Lahat po halos ng krimen. Magtapatan po tayo nung panahon po ni Tatay Digong. Pero nung lahat po ng presidente, lagana po yan. Panahon lang po ni Tatay Digong. Hindi po dahil may respeto, no? May respeto po kay Tatay Digong yung matitino. Bakit may respeto? Kasi yung mga kriminal takot sa kanya. Ibalik nyo lang po ng konti yung utak nyo. Mag-ano lang po kayo. 6 na taon ni Tatay Digong, may nababalitaan po ba kayo na ganyan? Araw-araw po yan. May sumabog na siya bulab. Balita natin kanina. May mga namaril sa panahon. Merong nahulihan ng droga, nagdodroga. Panahon nung sa Cebu, ano na nga yun? Pit Senior. Araw-araw po may balita na naman ganito. Holdapan, tumalon yung babae, patay. Hindi ako sigurado kung babae. Kung babae yung namatay. Imagine ninyo. Tinanong ko nga, hinold up lang, bakit tumalon? Kasi sasaksakin daw ng hold up eh. Ako po, nakikita ko po kung bakit lumalagana po to. Dalawa lang naman po yan, yung mga hold upan.
Bakit po nawala na yan kay Tatay Digong? Bakit po ngayon nagbabalik na naman? Una, di ba sabi nga natin, pag wala kang hanap buhay, tapos durugista ka, saan ka kukuha ng pambili? Hindi po ba? Kaya po, kaakibat po, no? Sa crime po, tignan nyo po yan. Pwede nyo namang aralin yan. Magkarugtong po yan. Pag napababa mo po, kusa pong bumababa yung crime rate, pag natutugunan mo, nagkukonda ka ng war on drugs. Pag tinutuo mo yung kampanya laban sa droga, nababawasan po yung mga drug addict. Therefore, nababawasan po yung mga krimen na kaugnayan ng droga tulad ng mga rape, mga holdapan. Ito po, direkta po to sa droga. Dalawa lang yan eh. Siya ay nang hold up dahil kinakailangan niya ng drug money or siya ay nang hold up dahil sa kahirapan. May pwede mo maugat yan sa paano tumutugon yung gobyerno sa Pilipinas, no? Kasi nakakarimarin po yun, no? Nakasakay ka lang sa jeep. Kami na hold up naman, pero bakit ka naman tatalon sa bus? Di ba? Lalo na isa lang yan. Okay. Kaya araw-araw po meron po tayong mga maliliit na krimen. Ito pong mga maliliit na krimen na to, hindi po pinapansin niya ng mga mayayaman tao kasi hindi naman sila apektado niyan eh. Nakasakay sila sa kotse, paano ka hold upin, di ba? Yan po yung sinasabi natin na tumahimik nung panahon ni Duterte. Yan yung naramdaman natin. Bukod sa mga durugista, nawala rin po yung nangungutong, nawala rin po yung nang hold up, mga hold upper sa eskinita, sa mga kalsada. Yan po. Real talk po yan. Kaya tatanungin ninyo, saan po mas maganda? Saan po mas komportable yung tao? Yung nahe-headline na may namatay na drug lord? May pinatay na drug lord? Pinatay na pusher? O may namatay na may pinatay yung mga adiksyonist ng mga pangkaraniwang mamamayan? Saan kayo mas komportable? Okay, punta po tayo rito, no? Ito po ang latest na balita ngayon. Ito po yung mga pahayag ni Pangulong Marcos tungkol po rito sa budget pa rin, no? Nakakatawa na talaga to si Pangulong Marcos. Sabi niya po, una, hinahanap niya naman daw. Nung unang labas nito, kinabukasan lang, nag-react agad sila. Sabi ni Bersamin, fake news. Sabi ni Pangulong Marcos, sinungaling si Duterte. Pero bakit po nag-persist yung balita na to? Habang kayo ay nagpalpak na nagpapaliwanag sa makatotohanang paliwanag ni Ungab, ni Pangulong Duterte, ni Atty. Vic Rodriguez, habang kayo po ay nagbubuhol-buhol ng mga paliwanag, lalo pong naniniwala yung mga tao na may anomalya. Hindi nyo po pwedeng i-dismiss. Question po yan ng credibility. Between you, Mr. President, and the former President, Tatay Digong, sino ang mas credibility? Wala pa po to. Wala pa pong showdown ng kung sino-sino na po yung nagsalita tungkol dyan. Gumaganda po eh. Dumadami po yung mga matatalinong nagbibigay ng komento, mas naliliwanagan yung mga tao. No? Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, naliliwanagan po sa atin na tama yung mga hindi nagbabago ng statement. Sino po yung mga yan? Si Ungab, si Vic Rodriguez, at yung mga kapanalig ni Pangulong Duterte na sumasabat. Ano lang natin ugatin lang natin ng konti paano na tayo napunta rito sa sinasabi ni Pangulong Marcos na shutdown. Okay.
Sabi kasi ni Pangulong Marcos, ngayon lang sinabi niya, binasa niya yung mahigit 4,000 pahina. Wala talagang blanco. Alam mo, Mr. President, nagiging katawa-tawa na po yung paliwanag ninyo. Kahit na po 10 beses nyo pa pong ulitin yung 4,000 mahigit na pahina ng GAA, wala talagang blanco dyan. Hindi naman po, katunayan lang po yan na hindi kayo nakikinig sa inaakusa sa inyo. Marunong po ba talaga kayong makinig? Nanonood po ba kayo ng mga, wag na kami, hindi, alam namin hindi nyo kayang manood ng mga vlogger. Nanonood po ba kayo sa mga nag-aakusa sa budget? Kay Ungab na lang na pangunahing nag-aakusa. Pinakinggan nyo po ba yung sinabi niya? O binasa nyo man lang yung inuulit-ulit nyo, 4,000 mahigit yung binasa nyo. Siguro naman yung 1 page. 4,000 mahigit, kinaya nyong basahin. Hindi nyo po ba kayang basahin yung dyaryo na naglalaman ng akusasyon ni Ungab, Congressman Ungab? Simple lang po yung akusasyon sa inyo. Wala pong pagbabago. Buhat po nang lumantad si Congressman Ungab, isa lang po ang sinasabi. Mayroon siyang hawak na papeles. Galing po sa House of Representatives. Pinadala sa kanya. Ano yung hawak niya? Nagulat siya. May mga blanco. Yung BICAM report. May mga blanco. Yung BICAM report. Kahit na po kaya ang akusasyon nila, ang akusasyon po, uulit-ulitin ko na. Blanco yung BICAM report. Paano nangyari na hindi na blanco yung GAA? Mr. President, tama po yung sinasabi niyo. Ulit-ulitin nyo mang basahin yan. 100 beses basahin nyo man yung 4,000. Wala pong blanco sa GAA. Yung pinirmahan nyo, walang blanco. Naniniwala kami. Hindi naman po yan yung inaakusa eh. Ang inaakusa ni Ungab, Tatay Digong, Vic Rodriguez, at lahat pa ng mga sumama na, at pinatotohanan po to ni napakagaling na Stella Kimbo. Kaya pala tumatakbo, hindi alam ang isasagot. Nagkamali pa ng Nagtapat pa. Hindi niya napaikot. Nagtapat eh. Mr. President, hindi niyo po kami kayang paikutin. BICAM, maraming blanco, sino ang nag-fill in the blanks? Yun po yung tanong eh. No? Okay. Ngayon, eto na po. Dagdag ko lang, Mr. President, ha? Nagyabang si Chis Escudero. Walang blanco, etc. Yung enrolled bill, walang blanco. Dalawang dokumento lang pinag-uusapan nung una eh. Meron na siyang tinatawag na enrolled bill. Meron pa siyang tinatawag na General Appropriations Bill. Dumadami po yung pangalan. Alam niyo po nagaganap. Pinaiikot na yung mga Pilipino. Okay. Same. Sino nag-fill up? Di po ba? Ano sabi ni Walang anomalya. Napakagaling ng Senate President niyo. Mr. President, napakagaling. Kaya nga magaling dahil waiter ng inyong First Lady, di ba? Ang galing talaga. Ngayon lang po ako nakakita na Senate President. Na-imagine niyo po ba si Salonga nung araw? Ano na nga bang pangalan ni Salonga? Jovito Salonga. Na pahahawakin. Sino ba First Lady nung araw? Wala. Cory Aquino si Jovito Salonga eh. Na-imagine nyo ba na pahahawakin ng alak yung Senate President?
Na-imagine nyo ba na si Senate President Juan Ponce Enrile pahahawakin ng alak ng First Lady? Si Chis Escudero lang po, proud na proud pa. Nagyabang si Chis Escudero. Wala raw anomalya. Mr. President, Senate President mo yan. Sabi pa ni Chis Escudero, kung gusto ninyo mag-aksaya ng oras, ha? Kung gusto ninyong magsaya ng oras, magsayang ng oras, magsampa kayo sa korte. Tsak na tsak si Escudero na walang anomalya. Pero may hint na. May hint na merong blanco. Bakit? Sabi niya, sabi rin ni Chis Escudero, yan pong BICAM report yan. Kaya nga tuwan-tuwa si Bukbuk eh. No? Yan pong BICAM report yan. Yung kinukonsider na ang constitutional, GAA. Nakakatawa talaga eh, no? Eh, saan ba galing yung GAA? Ano ang pinagbatayan ng GAA? Correct, yung BICAM report. Ibig sabihin, kung ang constitutional, kung ang BICAM report ayon sa termino ng dating Speaker Alvarez, ano na nga pangalan ni Alvarez? Nakalimutan ko na eh. Ayon po kay dating Speaker Alvarez, ay falsification of congressional document ang ginawa. Pantalyon. Yan. Ayon po kay Pantalyon Bebot Alvarez. No? Diyos ko po, mister. Alam mo yan mga yan? Ganyan yan eh. Hindi mo kilala. Ganun yan. Yan. Heherson. Iba po. Iba si Heherson. Ito si Pantalyon to eh. Okay. Ayon po kay Pantalyon Alvarez, they falsified congressional document. Yung pala yung cheese. Pag naglagay ka pala ng amount mula sa original na blanco, nilagyan mo ng amount, kahit natawagin pa ninyo na yan ay technical working group, kahit sabihin yung inaalaw pa nyo, hindi pala yan yung ibig sabihin ng correction. Hindi pala yan yung ibig sabihin ng typographical error. At alam nyo po ba? Kaya nalintikan kayo nung pinagpaliwanag nyo si Kimbo. Ipagpalagay na natin na typographical error lang po yung ginawa ng technical working group. No? Palagay na natin. Kasi sinasabi nito ni Chis Escudero, wala akong pinirmahan na blanco. Sinasabi rin ni Joel Villanueva, sinasabi rin nito ni Gatchalian, at saka nito ni malupit to si alam niyo nakakatulong pa, nakakatulong. Hindi ka nakakatulong Risa Ontiveros. Hindi ka na nga pumirma lusot ka na sana eh. Hindi pumirma si Risa Ontiveros, pero pinangangatawanan niya. Kaya ako hindi pumirma kasi wala akong nakitang blanco. Ang husay mo talaga, Risa Ontiveros eh. Wala kang kaso kasi hindi ka pumirma. Pero dumadakdak ka pa na wala kang nakitang blanco. Anyways, eto po, di ba? Sabi nila walang blanco. Ano po sabi ng dating DBM secretary, si Abisado? Sabi po ni Abisado, simple lang yung hamon namin sa nagsasabing pumirma sila ng walang blanco. Ipakita nyo yung pinirmahan nyo na walang blanco. Kasi sila ungab, pinapakita nila eh. Pinapakita ni Raul Manuel, pinakita ni Franz Castro.
Ewan ko lang kung nakita ni Franz Castro. Baka sumasakay lang. Sabi rin ni na nabigyan din siya ng kopya, sabi ni Cielo Magno. Sakay-sakay din si Cielo Magno eh. O yung rally po bukas, paalala ko lang ha. Impeachment po 'yan kay BP Sara. Baka na kayo. Mahusay mambudol to si Cielo Magno eh. Ha? Kunwari yung buy scam yung kanyang pinapanawagan tapos sasabihin ngayon na na impeach BP Sara. Anyways, balikan lang natin to. Balikan lang po natin tong pinag-uusapan natin. Simple lang po yung sabi ni Abisado. Abisado, no? Okay. Ang sabi niya, kung sinasabi ninyo na ang pinirmahan nyo ay walang blanco, asan yung kopya? Asan yung kopya? Na walang blanco. Shallow mangmang. Opo, shallow po kami. Mangmang po kami dito. Wala tayong magagawa eh. Nagtataka nga ako, bakit ka narito? Mangmang pala ako. Mababaw at mangmang. Alam niyo po, may nagsabi na sa akin yan. Mababaw at mangmang. Anong sabi ko sa kanya? Mag-vlog ka lang. Patunayan mo na ikaw ay matalino. Pwede po, ngayon po, hindi na po pwede ako sa kalang. Kung sinasabihan nyo kung mangmang at mababaw, shallow, kayo po malalim kayo. Tsaka matalino kayo, di ba? Pwede pong patunayan yan. Mag-vlog lang kayo eh. Libre naman gumawa ng YouTube channel. Sasabihin nyo po kasi. Kaya ako kausap nyo. Alam nyo po, ganito po yan ha. Pag wala po kayo, para po sa mga nagko-comment, ha? Ilagay nyo po yung sarili nyo sa akin. Biruin nyo, nagre-react ako. Yung pala para kay Cielo Magno yan. Pasensya na. Kasi ako kausap nyo, nagre-react kayo sa sinasabi ko, mababasa ko, shallow mangmang. Puta, akala ko para sa akin yun, di ba? Yun. Sasabihin nyo po, Cielo Magno, shallow mangmang. Ganun po. Okay? Para malito. Para hindi po tayo na nag-unnecessary. Ako palilinaw. Ako na nga naguluhan, ako pa maglilinaw. Magtulungan po tayo ha. Magtulungan tayo. Naguluhan tuloy. Teka lang muna. Ayusin ko lang tong para kumikita naman tayo. Okay, balik po tayo. So punta na to tayo rito ngayon. So sinasabi na naman ni Pangulong Marcos, wala talagang bakante. Alam mo, Mr. President, no? Para ka naghahanap ng barya. Ang natin tuloy. Punta na po tayo rito sa sa sinabi niya pa. Okay. Akala ko ba, Mr. President, sabi ng yung Senate President, no? Nag-aaksaya lang ng oras kung lalapit sa korte. Kasi sinasabi, hindi imposible maging unconstitutional yan dahil wala pa. Totoo naman na wala pa, no? Totoo naman na wala pa na de-declare na o nag-question sa BICAM report. Kasi kayo lang naman gumagawa, yung administrasyon mo lang naman, Mr. President, ang nakakagawa ng mga imposibleng mga katarantaduhan. Yung mga akala naming hindi kayang gawin ng mga former administration, ginagawa nyo ng administrasyon nyo. Harap-harapan.
'Di ba? Okay. Punta na po tayo rito sa ano. Anong jail bell? Jail bell. Punta na po tayo sa ano. Anong tawag dito? Sa sinabi po ni Pangulong Marcos. Sabi ni Pangulong Marcos, tungkol po dito sa mga naghain ng petisyon, kayo raw ay mga destabilizer. Destabilizer daw. Alam niyo po, ang alam ko po sa destabilizer, wala pong pakialam sa batas. No? Wala po silang yung batas po sa kanila. Hindi dinidisregard po nila. Gusto po nilang pabagsakin ng gobyerno. Hindi po naayon sa batas. Ngayon lang po ako nakakita na tatawagin ninyong destabilizer yung mga taong dumulog sa korte. Korte po yan eh. Pumunta po si Congressman Ungab at si Attorney Vic Rodriguez sa kataas-taasang hukuman. Pag may nakita po ba kayong mali sa lipunan natin at lumapit kayo sa korte, destabilizer po ba tawag doon? Ngayon lang po ako nakarinig. No? Anong uri po nakapaligid po sa inyo mga abogado? Ang mga advisor, ang ating pong executive secretary, hindi lang po simpleng abogado. Taga Supreme Court. Tapos ito po, ang inyong political advisor, si Juan Ponce Enrile, napakagaling na abogado. Walang talo yan. Ngayon, sasabihin po ba ninyo na pag yung tao, nakakita sila ng akala nila mali, lumapit sa korte, destabilizer po ba tawag doon? Ngayon lang po ako nakakita. Ano po gusto nyo? Nakakitang may mali. Huwag sa korte lumapit. Saan po lalapit? Para matawag na ang destabilizer po nang gugulo sa gobyerno. Panggugulo na pala ngayon yung pagpunta mo sa ano. Panggugulo po pala yung tinatawag na ano, na pagdulog sa Korte Suprema. Alam niyo po, masama pong ano yan, masama pong kayo po presidente, maraming umiidolo sa inyo. Di ngayon, ganyan na ngayon. Pag lumapit sa korte ang tao, may nireklamo, halimbawa, nambugbog yung congressman, destabilizer kayo, putya, bakit kayo lalapit sa korte? Pwede, ganun po ba ngayon ang patakaran natin? Once na lumapit ka sa korte, destabilizer ka? Hindi po katanggap-tanggap yan na bitawan ng isang pangulo. Lahat po ng lumalapit sa korte, may paggalang sa batas. Hindi po yan sasabihin ng matino. Hindi ko sinasabing hindi kayo matino. Pero hindi yan sinasabi ng matinong tao. Lumapit sila sa Supreme Court. Pag ang Supreme Court, ibig sabihin, hindi po sila nanawagan ng kung ano-ano. Kung manawagan nga na rally, pasok pa rin sa konstitusyon eh. May karapatan pa rin po yung mga mamamayan na mag-rally. Hindi po nananawagan na rally. Hindi po nananawagan na ibagsak yung gobyerno. Hamon ni Chis Escudero yan, di ba? Kung gusto nyo mag-aksaya ng oras, pumasok, dumulog kayo sa hukuman. Mr. President, baka nakakalimutan po ninyo. Ang lahat po ng tao na sa tingin nila ay may nakita silang pagkakamali, dudulog po sa hukuman. Halimbawa po, paano na ngayon yan? Anak ng mayor ng bugbog. Pumunta sa hukuman yung nabugbog.
Pwede ba sabihin ng mayor, eto talaga mga to, mga destabilizer talaga tong mga to eh. Pumupunta pa kayo sa hukuman. Lahat po ng pupunta ngayon sa hukuman, destabilizer na. Basta gobyerno ang kanila, basta ang kinalaban nila, gobyerno. O ang kanilang nireklamo, gobyerno. Hindi po ano yan. Hindi po katanggap-tanggap. Hindi po katanggap-tanggap. O ngayon, isa pang hindi katanggap-tanggap. Ano raw ang mangyayari? Ito tanong kay President Marcos eh. Mula sa ABS-CBN. President Ferdinand Marcos on whether the government has contingency plan. No? Meron bang contingency plan kung sakaling matalo sila sa Supreme Court? Sabi po, kasi pag dineclare na unconstitutional yung budget, ano raw yung plano ni Mr. President? We shut down everything. I guess this is what they want. Yung matuloy ang destabilization nila. Grabe, no? Isa-shut down. The government will shut down. Alam nyo, mga kapatid, ito yung blaming, yung ang tanging trabaho. Gaslight, hindi ko kasi masyado maintindihan yung gaslight eh. Pero ito kasi yung i-blame mo lang sa iba lagi, lalo na sa mga Duterte. Duterte blaming pa rin. In the first place, pag nagdeklara po na ang constitutional ang Supreme Court, ang may kasalanan po niyan, yung mga gumawa ng budget. Bakit po naging kasalanan niyan ng mga nagdulog sa Korte Suprema? Bakit po magiging kasalanan niyan? Di ba? Magsa-shutdown yung gobyerno. Yan, okay na yun eh. No? Shutdown yung gobyerno. Kasi dineklara ng Supreme Court. Pero ito po yung kasunod eh. I guess this is what they want. Yung matuloy ang destabilization nila. Yun po yun eh. Yun yung kicker doon. No? Ikaw na nakakita ng pagkakamali, dinulog mo pa sa korte, hindi ka nanawagan ha. Nakita namin itong pagkakamali. Labas na tayo. Mag-people power. Hindi po ganun ang ginawa. Pumunta sa Korte Suprema. Pag nanalo raw sa Korte Suprema, nagtagumpay daw yung mga destabilizer. Anak ng tinapay. Gaano na nangyayari sa gobyerno natin? Pag nanalo po sa Korte Suprema, gumawa kayo ng paraan. Tsaka hindi po totoo yan. Pwede po tayo mag-reenactment ng budget. Pwede kayong gumawa ng paraan dahil may eleksyon. Gagawa kayo ng mga batas, emergency na law. Stand still sa kanya. Paano kaya kung siya yung pandemic president? Alam nyo, nakita natin to kay Tatay Digong. Walang pondo para sa pandemya. Nagkaroon ng pandemic. Nanawagan si Tatay Digong, mag-ano kayo? Kayong mga senador at congressman, magpasa kayo ng bayanihan law. Kasi labag sa batas yun eh. Ang gagastosin lang po ng pamahalaan dapat naroon sa GAA. May pandemya eh. Mr. President, yan po yung sinasabi, hindi po dapat pwedeng mag-shutdown lang. Dapat gumawa kayo ng paraan. In the first place, hindi po yung kasalanan ng mga nagpetisyon. Kasalanan po yan ng gobyerno ninyo paano tayo nakarating dito na kinu-question yung sarili nyong budget. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay na